i-cover ng mainstream media, kailangan may ipa-file na formal na kaso. At least mapag-usapan sa gitna ng impeachment complaint or pagkaka-impeach kay Sara Duterte. Panakip-butas nga po ang tingin mga kababayan ng ating mga congressmen na sa tingin din natin tama po yung kanilang suspicion sa pagpa-file po ng kaso ni Alvarez laban po kay Speaker Martin at mga kasama. Tapos hindi kasama yung mga senador. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo doon sa final na graph case laban kay Speaker Martin Romualdez ng kampo ni Sara Duterte? Plain and simple distractions man lang po, mga kababayan. Tama yung sinabi ng ating mga congressmen. Panakip butas. Diversionary tactics. Panakip butas. And in fact, nung mag-file mga kababayan ng reklamo sa Office of the Ombudsman, yung grupo ni Topacio, abogano nila si Topacio, itong si dating Speaker Pantaleon Alvarez, alata po na nang-iinis man lang. Hindi man seryoso. Yan ba? Sabi dito, tingnan, formal nang naghain ng kaso ang Citizens Crime Watch na kinabibilangan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, singer at senatorial aspirant Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio at iba pa laban kina House Speaker Martin Romualdez, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at Zamboanga Representative Manix Dalipe kaugnay ng kontrobersyal na bicameral report ng 2025 national budget. Inihain ni na Representative Alvarez ang nasabing kaso sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes. Sa Quezon City Prosecutor's Office pala. Yung una sabi sa Ombudsman, malamang sa malamang, madismiss agad yung kaso. Unang-una mga kababayan, kitang-kita na politika man lang. Gusto nilang bultahan mga kababayan si Martin Romualdez na sa tingin nila, mismong nag-udyok dito mga kababayan sa almost 250 members ng Congress na i-endorse ang 4th impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi nga sila seryoso po nung mag-file. Nangiinis lang, iniinis si Martin. Yan po, kitang-kitang ebidensya. Exhibit 1. Hi, Speaker! Okay. Kita ninyo? May ganun talaga sila, no? Saan ka nakakita na nagpa-file ng kaso? May ganun pang may ganun pang drama na parang mga bata, mga kababayan, na iniinis yung Speaker of the House, si Martin Romualdez. Sa bagay, yung kliyente nila isip bata, si Sara Duterte, mailig mag-tantrums. Yung pagtatantrums mga kababayan ni Sara Duterte na salita na hindi nag-iisip, yun ang nagpahamak sa kanya. Yun ang laman ng unang artikulo. First articles of impeachment mga kababayan, yung pagbabanta niya. Ayan mga kababayan. Alatang-alata na nang-iinis lang ang mga nag-file ng reklamo. Malinaw? Hi, Speaker! Okay. Pinaglalaruan nila mga kababayan ng ang husgado para may magamit magamit lang sila sa kanilang propaganda. Gusto nilang ma-divert yung atensyon ng ating mga mamamayang Pilipino mula sa kaso ni Sara Duterte, yung impeachment case laban sa Vice Presidente. Kaya tama po yung mga ipinalabas na statements ng ating mga matitinong congressmen. Kaya sabi po ni Manix Dalipe, bakit anya kami lang?
Dalipi pokes holes into the 2025 budget falsification charge na pinailaban sa kanila. Kasama si Speaker Martin Romualdez, yung pangunang inakusa nila. Tapos, si dating Committee on Appropriations Chairman ako Bicol Party List, Representative Saldico. In a statement kahapon mga kababayan, Dalipi described the filing before the Office of the Ombudsman as politically motivated. So may final po sa Ombudsman, yung una. Pagkatapos ito, sabi, sa Quezon City Prosecutor's Office, yan o. Kaya paliwanag mga kababayan ni Dalipi, yung pagpasaan niya ng national budget is not a crime. It is a fundamental responsibility ng Kongreso. Any attempt to portray it otherwise is a clear distortion of facts in an attack on the legislative process itself. Alatado naman po. At itong senatorial aspirant mga kababayan, nakasama sa complainant si Jimmy Bundok, ako ang tingin ko lang po, media mal-age man lang po. Para umangat-angat yung kanyang ratings po bilang kandidato ng PDP laban. Si Pantaleon Alvarez, siyempre, nasa kampo siya ng mga Duterte. Kung ano yung kumpas ng dating presidente ni Digong, yun ang gagawin niya. Kaya sabi po ni Dalipi, the mere fact niya that only House leaders were accused in the complaint raises serious questions about the true intent behind these allegations. Ito anyang budget process is shared responsibility between the House and the Senate, yet the focus on one chamber alone suggests a deliberate effort to mislead the public and cast doubt on the integrity of the House work. Tama, kini-question nila, BICAM report. Ikasama po sa BICAM member si Bato. Si Jaime Marcos. Kasama doon. Bakit hindi kasama? Mga kababayan, yung mga senador, ang chairman committee ng appropriation sa Senado, si Grace po. O bakit si Saldico kasama as chairman ng Committee on Appropriation sa House? Tapos si Grace po, hindi kasama sa reklamo. Talagang kaduda-duda. Gusto nilang i-single out ang Congress para lang masiraan ang reputasyon mga kababayan, yung target, reputasyon ng Kongreso. Sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, pilit nilang dinadamay itulad kay Sara Duterte. Si Sara kasi na-impeach at kasama doon sa articles of impeachment mga kababayan, alam na ninyo yung paglustay. Malversation. Yan malversation of 612.5 million in confidential funds. Kaya nga po, kakalkalin ngayon ng Congress po sa pamamagitan ng House prosecutors yung alleged ill-gotten wealth, unexplained wealth ni Sara Duterte. Isusubpe na po, planong ipasubpe na. Yun ang sabi ni mamaya ibigay ko sa inyo yung detalye. Yun yung sabi sa press con kahapon po ni Congressman Joel Chua, isa sa mga House prosecutors. Ipapasubpe na nila yung bank records ni Sara Duterte para tingnan po kung ilang milyon ang dumaloy. Baka bilyon. Kasi bilyon na nandito po, malversation of 612.5 million in confidential funds. Yung 125 million, 11 days po linunok. And other than that, yung na-mention po ni dating senador Trillanes na mga bank records na ang sabi drug money. Yan ang sabi sa mga aligasyon. So going back dito po sa final na kaso kay Martin Romualdez et al., diversionary tactics anya ito, sabi ng mga congressmen. Sinisingle out anya kami, sabi ni Dalipi. Bakit kami lang? Yung BICAM anya, BICAM report na kini-question nila, hindi lang Congress anya yung nagtrabaho niya, pati yung Senado, BICAM nga eh. Yung kaya sabi po ni Dalipi, more telling is the involvement of former Speaker Pantaleon Alvarez as one of the complainants. The majority leader said, referring to the House head, Honcho, during the time of former President Rodrigo Duterte. As a sitting member anya of the House during the deliberation of the 2025 General Appropriations Bill or GAB, he, referring to Alvarez, had every opportunity to raise objections,
question allocations, and point out any supposed infirmities during plenary discussions. Yet, he did not. Tama. Kaya nakitaan po ng malaking butas yung reklamo. Bakit niya ngayon kayo magreklamo matapos na ma-impeach si Sara Duterte? Pero during the deliberations, yung reklamo ninyo, hindi man ninyo ni-raise? Tama? Yung sabi ni Dalipe, he silenced niya during the legislative process. And his sudden emergence as a complainant only reinforces the fact that these accusations are not grounded on actual violations, but are politically motivated attacks meant to discredit the House leadership. It is also worth noting that these accusations come at the time when the House is taking a firm stand on accountability, particularly addressing serious questions surrounding certain budgetary allocations. The timing in nature of these attacks against the House raise suspicions that they are merely retaliatory tactics aimed at deflecting attention from the real issue, the proper and lawful use of taxpayers' money. Gustong ilihis, mga kababayan, yun lang naman. Para i-cover ng mainstream media, kailangan may ipafile na formal na kaso. At least mapag-usapan sa gitna ng impeachment complaint or pagkaka-impeach kay Sara Duterte. Panakip butas nga po ang tingin, mga kababayan, ng ating mga congressmen. Nasa tingin din natin, tama po yung kanilang suspicion kapag pa-file po ng kaso ni Alvarez laban po kay Speaker Martin at mga kasama. Tapos hindi kasama yung mga senador. Sila lang talaga yung kinasuhan. Malinaw po. Sabi ni Dalipe, the House remains committed to upholding its constitutional mandate, ensuring that every peso in the national budget is spent wisely and for the benefit of the nation. We will not be swayed by political theatrics meant to divert attention from the real issues of transparency and accountability. Tama, dapat ang atensyon po natin, mga kababayan, kung paano nilustay yung pera ng bayan, ng Office of the Vice President, ng mismong Vice Presidente. Based doon po, mga kababayan, sa Articles of Impeachment. Yan po, ito yung pangalawa sa 7 Articles of Impeachment. Yung una, yung conspiracy to kill the President, First Lady and Speaker. Pangalawa, ito po, malversation of 612.5 million in confidential funds. Duterte is accused of misusing and illegally disbursing 612.5 million in confidential funds during her tenure as Vice President and DepEd Secretary. Investigators found, report po ito ng PNA, Philippine News Agency. Yan po ipakita ko sa inyo para baka isipin ninyo, kwento-kwento lang ito. Philippine News Agency. Base ito sa kailan to pinablis? February 5. O yan sabi dyan, investigators found 254.8 million pesos in questionable disbursement under the Office of the Vice President linked to 1,322 fictitious beneficiaries with no birth records and 43.2 million pesos in alleged ghost transactions involving 405 fake names under the DepEd confidential funds. Special disbursing officers or SDOs testified that they were ordered to hand confidential funds to unauthorized individuals. These blatant financial irregularities constitute technical malversations, graft in corruption, forming a strong case for impeachment, sabi po ng mga mambabatas. Kaya po, pabubuksan yung mga bank records ni Sara Duterte. So, titingnan doon, i-examinin, mga kababayan, kung pumasok itong amount sa mga bank accounts ni Sara Duterte na pinaniniwalaan ngayon mayroon siyang ill-gotten wealth, unexplained wealth. Kaya pilit nilang binabaliktaran ng kaso na corruption yung speaker natin, si Martin Romualdez. Gustong tablahin po
Malabo po yung mga kaso. Kaya sabi rito sa pahayag po ni Congressman Chua, they plan niya on coordinating with the Anti-Money Laundering Council or AMLAC and the Commission on Audit. Chua clarified, however, that it will be up to the Senate to decide whether to grant the request to subpoena Duterte's bank records. That is the call of the Senate President. For us, we will just do what we believe is right based on the law, sabi po ni Chua. He noted that during the impeachment trial of former Supreme Court Chief Justice Renato Corona, the Senate was able to access Corona's financial records through the AMLAC. Corona was accused of amassing ill-gotten wealth and for failing to fully disclose his assets. He was impeached by the House in December 2011 and convicted by the Senate in May 2012. That's around 5 months. So based sa rules, mga kababayan, Chua added that accessing unofficial bank records is not exclusive to impeachment cases, at it has also been done in regular court proceedings. The bank secrecy law anya provides an exemption for impeachment cases, and we intend to use all legal means to secure relevant documents in addition to the evidence already present that will aid in the trial. Kakalkalin po yung kayamanan ni Sara, kung paano mga kababayan siya yumaman. Kaya yung mga pasimple-simple po nila, si Digong simple lang yung bahay, patuyo-tuyo lang po. Si Sara ganun din, patusok-tusok ng mga fishball sa baklaran, pasimple-simple ng mga pananamit. Paniwala mga kababayan ng karamihan, especially ng members ng Congress, cover man lang po, maskara, para hindi pagdudahan mga kababayan na multi-millionaire or billionaire na po sila. Yan ang paniwala po. Kaya kakalkalin po ng House Prosecutors ang alleged ill-gotten wealth, unexplained wealth ni Sara Duterte. So sabi rito sa balita, Republic Act 1405 or the Bank Secrecy Law classifies all bank deposits as absolutely confidential, barring any examination or inquiry into them. However, the law permits the examination of deposits only under the following conditions. If the depositor grants a written consent, in cases of impeachment, upon a court order in cases involving bribery or dereliction of duty by public officials, and when the deposited or invested money is the subject of litigation. Ikasama po mga kababayan yung bribery sa articles of impeachment. So, justified ang request for subpoena ng House Prosecutors po sa mga bank records ni Sara Duterte. Yan ba? Duterte is also accused of bribery and financial manipulation within the DepEd. Lawmakers said evidence suggests she approved monetary gifts and bribes to high-ranking officials handling procurement and bidding processes. Among those implicated are former DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, Procurement Head, Bids and Awards Committee Member Resty Osias, DepEd Chief Accountant Rona Catalan, and SDO Edward Fajarda. Investigators further showed that lawyer Reynold Monsayak, Duterte's former spokesperson, attempted to rig the DepEd computerization program in favor of prepared contractors, an act violating Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kailangan talaga mga kababayan na tingnan yung bank records ni Sara Duterte. Kasi kasama yon sa articles of impeachment, pati yung unexplained wealth. Yan unexplained wealth and failure to disclose assets, parte ng articles of impeachment siya. Scrutiny of Duterte's statement of assets, liabilities and net worth or SALN showed a quadrupling of her net worth from 2007 to 2017 without a legitimate increase in income. At least 2 billion pesos in suspicious transactions linked to joint bank accounts shared with former President Rodrigo Duterte and total unexplained income
of 111.6 million from 2006 to 2015. Failure to fully disclose assets and sources of income is a culpable violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution, further justifying her impeachment. Kaya po, yung mga nagdududa na dinidribble po yung impeachment case sa House, pinatulog po ng 2 months. Yung po pinaliwanag ng Congress ni Congressman Chua. Hindi niya nangangahulugan na wala kayong nakikita, wala kaming ginagawa. Habang wala kayong nakikita niya, walang mga announcements. Pero nakita naman po niya ninyo. Some members of Congress belonging to the majority pumupunta doon sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Kumuha niya ng kopya ng impeachment cases filed para pag-aralan. Kasi kailangan talaga niyang pag-aralan kasi masasayang. Mag-endorse ka ng impeachment tapos hindi man po malakas yung mga kaso o di na baliwala na sayang. So yun na niya ang ginawa namin. Kaya hindi totoo na inupuan, dirinibol ng Congress. At saka sabi nga po natin, timing is everything. Pati nga po itong sinabi ni Chis Escudero na after SONA na masisimulan ang impeachment trial. Ako, okay na rin sa akin po. Kaysa naman simulan agad-agad at hindi na pag-aralang mabuti. At isa pa, kailangan muna na matalo ang mga pro-Duterte senators. Kasi never yan na magiging neutral. Alam na ninyo, yung mga pro-Duterte senators, at least yung mga re-electionists, siguraduhin natin na matatalo sila. Ikampanya sa mga barangay. We have the 250 congressmen. Siguro naman po, lahat ng mga pumirma sa impeachment ni Sara, buong Pilipinas, 250 congressmen. Hawak nila yung distrito, hawak nila yung mga barangay. Alam natin yan. Kailangang diinan ang mga re-electionist senators na pro-Duterte, pro-China, na huwag iboto. Yan ang pwede nating maitulong, mga kababayan. Yes, sabi dito, what are the bank records for? The 4th article of impeachment alleged that Duterte's bank deposits exceeded their total salary as vice mayor from 2007 to 2010 and mayor of Davao City 2010 to 2013, 2016 to 2022. The complainant cited Duterte's SALENS from 2007 to 2012, 2016, and 2017, which showed her net worth rising from 13.88 million pesos in 2007 to 22.12 million in 2012. By 2017, it had doubled to 44.83 million pesos. Matindi po. Ngayon, saan galing yung kanyang kayamanan? Ano yung mga negosyo na hawak, mga kababayan, ng pamilya Duterte, ni Sara Duterte, na pwedeng magbigay sa kanya ng ganyang kayamanan? Kasi kung aasa lang sa sweldo, malabo. O diba? Kaya tingin ko, mamimilipit po si Sara Duterte sa pag-defend. Doon pa nga lang po sa investigasyon. Kaya iwas po siya sa investigasyon ng Committee on Good Government in Public Accountability. Matindi yung drama na ginawa niya po sa investigasyon ng Kongreso na lalo na nagpalubog sa kanya, mga kababayan. And in fact, yung mga pagbabanta na ginawa niya, because of the investigation na ginagawa ng Kongreso, yun ang laman ng first articles of impeachment, yung pagbabanta sa ating Pangulo. Kaya po, nung magpa-press con si Sara Duterte the other day, pinagsabihan na yon ng kanyang mga abogado, baka niya magwala ka naman, madagdagan yung articles. Kaya niya, dapat pa-smile-smile ka lang, nasobran yung smile. Hindi nakapaniwala na unbothered siya, mga kababayan. In-instructionan yun. Pero pagkatapos ng press con, malamang nagwala yun. Hindi siya sanay sa ganun eh. Sanay siya sa pagwawala. Diba?
Ngayon, sa Senado, sabi kahapon ni Chis Escudero, hindi daw nila pupwersahin si Sara Duterte na mag-attend ng impeachment trial. Sabi dito, Duterte last week said, the senator standing as impeachment court might get intimidated by her presence. Ay, mga senador, payag kayo sa ganon? Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, minamalit kayo ni Sara Duterte. Pagkatapos, yung statement ninyo, hindi ninyo pupwersahin si Sara Duterte na mag-attend. Parang tungaw yata yung tingin sa inyo ni Sara Duterte na ang presensya daw, ma-intimidate kayo. Niyuyurakan yung pagkatao ninyo. Madaling sabi, sa statement na to ni Sara Duterte, payag kayo na mere presence niya, na-intimidate kayo. Huwag kayong papayag na insultuhin. Kung ginawa niya yan doon sa Congress, pero yung Congress hindi nagpa-intimidate kay Sara Duterte. Pag kayo sa Senado nagpa-intimidate, katapusan na ng Senado. Baka magkaisa yung ating mga mamamayang Filipino na ang Senado dapat isara na. Kasi inutil. O, diba? Nakita ninyo? Pag may mga public hearings, mga kababayan, committee hearings, mas pinapanood mga kababayan yung Quadcom, mga hearings sa Kongreso. Pagdating doon sa Senado, kukunti ang nanonood. Yung interest ng tao sa Senado na wala. Huwag kayong papayag na maging inutil kayo dahil dito sa sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi ko nga po mga kababayan, this is now your time to shine. Magpakitang gilas kayo na pwede kayong umupo as Vice President someday o Presidente. Sabi ko nga, si Chis Escudero, kapag natanggal si Sara Duterte, pwede siya na siyang pumalit. Depende pag ninominate siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon sabi ni Sara, might get intimidated daw ng presence niya. So ang tingin mga kababayan ni Sara Duterte, napaka-strong ng kanyang personality na mere presence lang niya. Lahat ng senador manginginig. Huwag kayong manginginig sa presence ni Sara Duterte po at ng mga Duterte kasi wala man po ng support. Nag-withdraw na yung mga supporters ng mga Duterte, yung mga Marcos loyalist. Kaya nga po, hindi na makapag-wage sila ng hindi sila makapaglunsad ng people power. Nagtsatsaga sila sa social media. Yun mismo yung minensyon niya, Sa social media na lang niya, wag nang mag-rally. Bakit? Wala man po silang mahatak na mga tao. You see? Kukunti man lang po ang mga DDS. So ito yung computation, Sabi dito ng Bongbong Marcos loyalist, baka nakinig ito sa atin. Kaya pala nanalo si Sara Duterte ay dahil sa boto ng mga loyalist at supporters. 32 million 208,407 yung boto ni Sara Duterte. Sa ating Pangulo, 31,629,783. Mga Marcos supporter siya, Marcos loyalist. Kaya ang DDS, i-minus natin, 578,634 man lang. Sabi ko sa inyo, yun ang tama na computation. Kitang-kita po sa meeting di Avance. 32 million na boto ni Sara daw. O yan, Marcos loyalist po. Yung kay Sara na mga supporters, ito lang Napakalinaw po. Paano ma-intimidate kayo mga senador? Huwag kayong matatakot. Pati nga doon sa Mindanao, majority sa mga congressmen ng Mindanao bumoto para sa impeachment ni Sara. 70% na mga Mindanaoans. Ang tawag po sa mga congressmen, representatives. So they are representing the people of Mindanao. 70% ng tao sa Mindanao represented by their congressmen. Gusto nang matanggal si Sara Duterte. So, pati sa Mindanao, natira sa mga Duterte, 30% na lang. So, paano matakot kayo, mga senador? 250 congressmen. Kung 250 congressmen, i-average na lang po natin sa 180,000 per congressman ang bumoto.
Ilan yon sa buong Pilipinas? Bawat distrito po, 45 million Filipino voters, represented by our 250 congressmen. Ang ayaw na kay Sara Duterte. Ganyan po overwhelming support na ma-impeach si Sara Duterte. Congressmen are representatives of the people. Kaya nga tawag sa Congress, Congress of the People, of the Filipino people. Ang matakot dapat kayong mga senador. With 250 congressmen na sumuport sa impeachment, pag kinontra ninyo yan, ikakampanya kayo nitong mga congressmen na huwag kayong iboto sa kanilang mga distrito. Ijadyang kayo sa kada distrito ng 250 congressmen all throughout the country. Naintindihan na ninyo mga senador? Balikan natin si Chis Escudero. Pero sabi po ni Chis Escudero, she is free to say that, to say what she wants to say. I doubt if that would happen, Anya. She is free to say what she wants. Reaction doon mga kababayan sa sinabi ni Sara na baka ma-intimidate lang yung Senado sa presence niya. If she needs to attend, he will make her attend. We will make her attend. If she does not need to attend, we won't force her because that is her right. To waive her right to appear unless it is necessary or needed. So conditional yung statement mga kababayan ni Chis Escudero. Madaling sabi, hindi man sila magpapa-intimidate. Mabuti naman, Chis. Huwag ipahiya ang pagiging Uragon. Ang Bicol ang term na Uragon sa Bicol, magaling. May iba pang meaning ang Uragon. May negative, may positive. Ang isa pang meaning ng Uragon, sa negative naman po, yung pagiging Duterte, arugante. Pero ang pagsasalita ng Uragon na arugante, doble na Uragon, urag-uragon. yan yung taong yan, urag-uragon. Ibig sabihin, arugante, tulad ni Sara Duterte, urag-uragon. Pero yung isang word lang pong Uragon, positive ang connotation niya. Ibig sabihin magaling. Uragon ka ayan noy, magaling ka anya noy. Positive connotation. So yung mensahe ni Chis Escudero po, kababayan natin, may balance po. Kung kailangang mag-appear si Sara, kailangan niyang mag-appear. At hindi po magpapa-intimidate yung Senado. Kasi sabi rito, asked how she would be treated, the Senate President said it would depend on what capacity she would attend. Kung witness siya, uupo siya doon sa witness stand. Pwede siyang i-cross-examine. Hindi siya pwedeng tumistigong, ito lang sasabihin ko, hindi na ko magsasalita pagkatapos nito. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon warning po yon ni Chis Escudero, Sara Duterte. Hindi pwede. Yung mga inasta mo doon sa Kongreso, hindi pwede dito sa impeachment trial. Kahit vice presidente ka, kahit isa kang Sara Duterte, hindi pa-intimidate, hindi papasindak sa iyo yung Senado. Hindi yun hayaan as an institution mga kababayan. Sa laulain ng isang Sara Duterte, ng isang Duterte po, ang Senado bilang isang institusyon. Yan ang malinaw sa basa natin sa mensahe ni Chis Escudero kahapon. Yan Hindi siya pwedeng tumistigo, ito ang sasabihin ko. Hindi na ko magsasalita pagkatapos nito. Hindi pwede. Hindi pwede yun Tulad ng hearing po sa budget niya na may binasa na lang po na sagot, paulit-ulit na binabasa ni Sara na parang salmo responsorial sa simbahan. Hindi yun hayaan ng Senado ni Chis Escudero. Pag hindi siya mag-attend, kasi matigas ang ulo niya talaga, mapapadali ang conviction. Diba? Ganon ang mangyayari niyan. So, any direct testimony must be subject to cross-examination niya before it is considered admissible. Pwede siya magsalita kung gusto niya, pero kung hindi siya magpapa-cross-examine, may karapatang i-strike yung testimonyang yon. Escudero said she would be treated depending on the capacity she's attending. Might it be as a lawyer for herself,
as a witness or as a spectator. Why will we not accord respect to her or her office? Of course we will. Yung Kongreso po, nirespeto siya bilang Vice Presidente. Hindi siya binastos. Ganon din mga kababayan sa Senado. At makikita ninyo, kalmado yung ating mga congressmen during the investigation. Tingin ko ganon din sa Senado. Magiging kalmado. Kung may magwala man po, hindi po yun senador. Malamang si Sara mismo. Kung mayroon mang senador na magwala, siguradong kaalyado ni Sara. Si Bato. Mahilig yun sa pasigaw-sigaw si Bato. Pero I doubt kung ayaan yun ni Chis Escudero na magsigaw-sigaw siya doon. Baka expel siya. Ipipetition nga siguro ng House Prosecutors na itong apat na members ng Senado, yan kung manalo pa si Bato. Pero kung matalo lahat ng re-electionistang kaalyado ni Digong, wala nang dapat na ipetition pa. Na mag-inhibit mga kababayan sa impeachment trial. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.